So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na pong go signal ang ating Presidente Bongbong Marcos para po matuloy itong impeachment proceedings nga po kay Sarang Baliw, kay Sara Duterte. Well, in the first place mga kababayan, dapat wala namang ganon. Kasi nga po, co-equal branches po yung executive at legislative. Yun nga lang po kasi mga kababayan, meron po kasing bintang, 'di ba? Meron po kasing bintang itong mga makabayan black na nangingialam daw po ang presidente sa impeachment complaint. Na which is hindi naman po totoo. So ngayon po, sinarado po ni Executive Secretary Lucas Bersamin yung usapin po na yan na hindi po mangingialam ang presidente kung anumang trip meron po ang mga congressman, especially po yung ah, pagdating nga po dito sa impeachment complaint. So ito nga po, pakita ko sa inyo to, no? Ito, nabalita ito kahapon, no? February 3. Okay? Sabi dito, no? Marcos hands off on impeachment drafts versus VP Duterte. Bersamin. O, di ba? Actually, nung nakaraang linggo pa, nagbabanggit yung presidente eh na ano na ituloy na itong impeachment eh, di ba? So sabi dito, Manila, Philippines, no, Executive Secretary Lucas Bersamin on Monday refuted claims I knew that President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. was the cause of the delay on the progress of impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. So mamaya pag-usapan natin yung complaint na yan, babalikan natin, no? So continue natin. Sabi pa dito, no? In a short statement, Bersamin stressed that the power to initiate an act on impeachment complaint is the sole prerogative of the House of Representatives. Ngayon mga kababayan, no, kung sa tingin po natin ay nadidelay itong impeachment complaint nga po kay Sara, yung procedure nga nito, eh anong kinalaman ng presidente diyan? Tandaan po natin no na ang impeachment po ay ito po ay magagaling po sa House. Oh, 'di ba? Oh, for whatsoever reason pero well, no, nakita niyo ba yung bagong picture ni Martin Romualdez tsaka ni Bongbong Marcos na presidente? So ilang beses po silang nagkaroon po ng pagkikita. Eh sa tingin ko naman, malabo namang hindi nila napag-usapan yung impeachment po na 'yan, 'di ba? Sa tingin ko lang sa tingin ko lang. So ito po yung statement nga po ni Bersamin, no. Maiksi lang naman eh. Kahapon 'to eh. Oh. Statement from the Office of the Executive Secretary. The power to initiate and act on impeachment complaint is the sole prerogative of the House, 'di ba? Out of respect for institution, the president will not interfere in a matter over which a co-equal branch has exclusive jurisdiction. Oh. So ngayon mga kababayan, no, kasi ang point natin dito, di ba? Ako para sa akin, no, at pabor din naman po yung mga ibang matitinong political analyst na kung matutuloy po yung impeachment, mas maganda po pagkatapos na ng eleksyon. Sa tingin ko lang mas maganda po yung ganon, 'di ba? Para kahit papaano no, meron po tayong pagkakataon para tanggalin po yung mga pro Sara or pro Duterte na mga senador. Tulad ni Amy Marcos na mukhang matatalo na. Si Bato, matatalo na yan. Si Tolentino, ilaglag na po natin yan si Tolentino. Oh, 'di ba? Yung mga yan. Si Bongo, bakit nandiyan pa rin yan? Bakit nandiyan pa rin po sa mga survey si Bongo? Oh. Pero ang point ko dito mga kababayan, no, kaya ko rin na-content ito, 'di ba? Kasi kailangan na po talaga natin ipa-impeach si Sara. Lumulubha na po yung sakit sa pag-iisip ni Sara. Ngayon po, meron siyang isang interview dito na napanood ko po sa News 5 na ang sabi niya, pag ako nagsalita, magkakagulo. Sinabi ni Sara yan. Tingnan nyo, di ba? Napakabaliw po talaga ng babae po na to. Mahina po ang kokote, napaka-entitled at akala mo kung sino. Bakit mo sasabihin nyo na pag ako nagsalita, magkakagulo? Eh, nakailang beses ka na ba nagsalita? Hindi ka nga lang nagsalita eh. Nagwala ka pa eh. 'Di ba nung kinulong yung shota mong si Zulaika, 'di ba hindi ka lang nagsalita nun, nagwala ka pa, nagkagulo ba? Oo, isang araw, kinabukasan nag-move on na yung mga tao. So ito tingnan niyo 'to, kaya kaya ako talaga naiinis po talaga ako naiinis po talaga ako kay Sara at mas lalo po ako naiinis dun po sa mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. So ito panoorin niyo 'to,
Actually pala 'no, ito pala. Ito, pakita ko pala muna. Ito po nakita ko 'to sa, sa News 5. Yan 'no, VP Sara, "Kapag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan." Kapal ng mukha talaga 'di ba, napaka-entitled na mukha ka ng ina. 'Di ba? Tignan niyo naman. 'To para mas maganda, para mas lalo tayong maasar. Panoorin natin 'to. Sige. Taon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte. Pero tila ilag ang bises sa ilang issue tulad ng panawagang ipa-impeach siya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, makakagulo ang bayan. 'Di ba, tingnan mo 'di ba? Tinanong si Sara Duterte ng reporter na, "Ano masasabi mo sa impeachment proceeding or sa impeachment trial?" "Itulong ko na lang sa bayan 'yan. Kasi 'pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan." Boba ang putang inang 'to. Kasi una sa lahat mga kababayan, hindi po tayo aabot sa impeachment kung nagsalita or sumagot si Sara ng maayos from the very start. Tinatanong dati po si Sara Duterte kung paano niya ginastos yung confidential fund, 'di ba? Kung bakit merong discrepancies, kung bakit mayroong mga dokumento from AFP na pinantapal niya po sa confidential fund. Ang daming pong question. Meron pang bribery dito kay Gloria Mercado. Ito, yung tungkol nga rin po dito ah, sa budget niya na hinihingi sa 2025. 'Di ba? Kung lahat ng 'to sana mga kababayan sinagot ni Sara Duterte, di sana wala tayong pinag-uusapang impeachment trial ngayon. Tapos ngayon sasabihin ni Sara, "Pag ako nagsalita, magkakagulo ang bayan." Tanga! Hindi ka nga marunong magsalita, eh. Tignan niyo kung magsalita si Sara. Pumunta ako doon. Pumunta ako doon. Pag ako nagsalita, magkakagulo ang bayan doon. Ang kapal ng mukha talaga 'no. Alam niyo 'no, para kang si ano, para kang yung vlogger na babaeng nademanda, napaka-entitled mo, eh. 'Di ba? Nitong Biyernes lang, nang mag-rally ang ilang grupo sa EDSA Shrine para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints. Yan, So ngayon malinaw mga kababayan 'no, sabi ng Secretary General po ng House or ng Congress, ngayong linggo daw po ipapadala yung impeachment trial. So sabi nga raw po kasi meron daw pong hinihintay na pang-apat na complaint. Oo nga naman, 'di ba, may point para at least 'di ba, yung 4 pag-iisahin na lang, 'di ba? Yun nga lang hindi po dumarating. So ngayon 'pag ganyan mga kababayan, 'pag ganyan na katagal, hindi na po darating 'yan. 'Di ba? At in the first place mga kababayan 'no, kung meron ka palang hinihintay na pang-apat na impeachment complaint, bakit hindi mo kausapin yung sinasabi mo or yung nababalita mong magfa-file? Kasi mga kababayan, ang point dito 'no, alam mo na pala na meron pang-apat. 'Di ba meron kang tsismis na nakuha, 'di ba? Na may pang-apat palang impeachment complaint. Sa kakahintay mo, hindi dumating. So bakit hindi mo na lang sila tanungin, "Ano ba, magfa-file ba kayo o hindi? Ipapasa ko na 'to." Para maipasa na po ito kay Martin Romualdez. Para sa akin better late than nothing, pero ngayon abangan po natin kung totoo ba talaga. Kasi sabi ngayong Linggo, so hanggang Friday abangan natin kung ipapadala na po talaga 'tong mga impeachment complaint kasi hindi po umuusad, eh. Nandun pa lang po sa secretary, eh. 'Di ba? So ngayon mga kababayan, sa tingin ko, abangan natin 'to ngayong Linggo. 'Di ba? 'Pag wala pa rin, niloloko na tayo ng mga 'to, 'di ba? Ganun lang 'yun. Sa kabila ng planong pagpapatalsik sa kanya, seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections na pag-iiwanan na raw kasi ang Pilipinas ng ibang bansa. I'm serious. 'Di ba 'yan, So sabi ni Sara, 'di ba, actually na-content ko na 'to 'no, na I am, ano sabi ni Sara, "I am seriously considering," 'di ba? Natatakbo ako. Bansa. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. Tama, napaka-entitled talaga, 'no? So ibig sabihin,
ako naniniwala naman ako no, na maraming dapat ayusin sa bansa natin. Pero ako hindi po ako naniniwala na si Sara po mag-aayos nun. In the first place nga, hindi mo nga maayos pamilya mo eh. Ano ba? Oh, 'di ba kayo ni Mars, 'di ba hiwalay na kayo? 'Di ba na-content ko na 'yan, 'di ba? Ayaw mo makipag-lips to lips kay Mans Carpio, asawa mo 'yun, ayaw mo makipag-lips to lips. Ewan ko ba? Hindi nga, 'di ba? Eh, utak mo nga, 'di mo nga maayos eh. Sinto-sinto ka nga eh. Aayusin mo yung bansa, ikaw? Mag-aayos ng bansa? Kasi gano'n ang ibig sabihin nun ni Sara eh. Tatakbo ako kasi maraming dapat ayusin sa bansa. So ibig sabihin, ikaw mag-aayos. Be, utak mo nga, 'di mo maayos. Oh. Naman sa pag-iendorso sa mga kandidato para sa nalalapit na Bilang Pilipino 2025, may pag-aalinlangan si VP Sara. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama. Then actually mga kababayan, no, tingnan niyo yung mukha ni Sara. Parang nangangayayat na rin eh, no? Laki ng binaba ng timbang nito. Hindi kasi mga kababayan, no, kapag Pasko tsaka bagong taon, karamihan po ng mga tao tumataba. Pero si Sara po nangayayat, no? 'Di ba malamang affected na tong gaga na to, no? So yun. So yun mga kababayan, no? So actually, 'di ba? Kaya ko lang po kasi na content ito, nainis lang po talaga ako doon sa sinabi ni Sara na ano, na yun nga, na pag ako nagsalita makakagulo ang bayan. So ano ibig mong sabihin doon? Well, malinaw naman kung ano ibig sabihin nun. 'Di ba? Entitled ka talaga. Akala mo kung sino ka, 'di ba? Eh in the first place naman boba ka naman eh. Wala ka naman political capital eh. Kung di lang dahil kay Duterte sa tatay mo, wala kang political capital. Pero kung makikita nyo naman kung anong klaseng tao o politiko si Sara, wala po siyang kakwenta-kwentang tao. So yan mga kababayan, so kayo po, no, ano nga po mga sabi nyo nga po dito, sa sinabi nga po ni Sara Duterte na pag ako nagsalita, makakagulo ang bayan. Di ba? At kayo ba, naniniwala din po ba kayo na itong sinasabi nga po ni Lucas Bersamin ay go signal para po ituloy na po ang impeachment trial po laban nga po dito kay Sara? Well, kailangan po natin ng impeachment trial. Di ba? At least makikita po natin kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Di ba? Kasi ebidensya laban sa ebidensya at mapapanood po natin ng live yan. Oh. Di ba? Kasi kung walang kasalanan si Sara at lumabas po sa impeachment trial na wala siyang kasalanan, tatanggapin po natin yon. Ganun lang naman po kasimple yon. Di ba? So yun mga kababayan, no? So dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.